The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Ayos na Ayos sa Dos Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Sama-sama na naman po tayo para sa panibagong episode ng Ayos na Ayos sa Dos Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, at samahan nyo kami tuwing Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayong muli para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology or DOST. Ako si Lorraine Custodio ang makakasama ninyo sa ating talakayan tuwing Lunes ng hapon. Muli kaming narito para sa inyo ang weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Bago po tayo magsimula ay nais po naming batiin ng isang agham na ramdam na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Binabati rin po namin ang aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. Ang aming mga Provincial Directors, pati na rin po ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Binabati rin po namin ng isang agham na ramdam na hapon po ang lahat ng bumubuo ng PhilMec sa panguna po ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvindia. Kasama na rin po ang buong team ng Radio Agri. Nais din po naming batiin ang buong team ng Access Network Cable Television, pati na rin po sa lahat na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayun po, isang agham na ramdam na hapon po. Mag-recap muna po tayo para sa episode 2 po last week ng Ayos na Ayos sa DOST ay nakasama natin si Engineer Ray N. Mariposque from DOST Metals Industry Research and Development Center. Naipakilala niya po sa atin ang isang technology na develop nga ng MIRDC in collaboration with PhilMec. Ito po yung rice transplanter attachment. Isa itong cost-effective na agricultural tool na dinesign para maging attachment sa common hand tractor. At dahil nga po sa efficiency na dulot nito ay hindi lamang labor costs ang nababawasan, kundi pati na rin yung planting time na syempre ideal ito para sa small to medium scale Filipino farmers. Di ba, partner? Yes, tama ka dyan, partner. At talaga nga namang cost-effective dahil hindi lamang iisang tao yung pwedeng gumamit nito. And nabanggit din last week sa ating episode sa rice transplanter attachment, no, na ina-address specifically yung aging farmer. So, from 14 daw, sabi ni Engineer Mariposque, from 14 na manggagawa para matapos yung transplanting operation ay magiging kaya na lang kapag meron tayong sa tulong ng rice transplanter attachment kahit dalawa. Kumbaga si tatay farmer and si anak ni tatay na farmer ay pwede sila yung mag-collaborate para matapos yung transplanting operation sa kanilang farm. So, ibig sabihin, aside sa, ina-address natin yung aging farmer, yung labor cost, very labor cost effective yung ating attachment. And, of course, pwede rin itong pahiramin or ipahiram through renting kasi syempre medyo mataas yung initial capital. Pero compared sa ibang transplanting attachments, ay mas malaki pa rin talaga yung katipiran nitong rice transplanter attachment from DOST MIRDC, no? So, nabanggit din ni Engineer Ray na in case naman merong masira o papalitin na doon sa mga parte ng attachment, ay madali lang makahanap ng replacement dahil locally available. Doon po yung mga kagamitang pwedeng gamitin. And of course, para hindi mahirapan yung ating mga local fabricator,
mas pinadali nila yung proseso. Kaya kumbaga, kayang-kayang gawin ng ating mga local fabricator in case na merong magkaroon ng sira or may aberya doon sa ating attachment. So, napakaganda ng innovation na rice transplanter attachment talaga. Talagang tatak, nasasabi mong tatak DOST yon, yung innovation na yon. Tama. Kaya naman para sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang isa pang inobasyon na DOST developed din. At gaya nga ng mga na-feature natin sa ating mga past episodes ay gawa na naman ito sa isang local material na abundant sa ating bansa, ang kawayan. Dahil nga sagana ang kawayan dito sa bansa natin ay meron tayong Executive Order number 879 Series of 2010. Sinasabi rito na dapat ay at least 25% ng desk and other school furniture sa public elementary and secondary schools ay gawa sa bamboo. At syempre, di ba, kapag may problema, may solusyon ang DOST dyan. Yes. Developed by the DOST Forest Product Research and Development Institute o DOST FPRDI at funded ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources and Development or DOST PICARD, ay naglalayon ang proyektong ito na ma-enhance ang bamboo usage sa Pilipinas as per the mandate nga from Malacanang. At isa itong furniture piece na pwedeng maging upuan, lamesa at kama. Made from durable engineered bamboo, ang innovation na ito ay dinesign to provide elevated sleeping, seating, or study spaces for evacuees during disasters. Wow, talaga namang napakaraming gamit. So, multifunctional and very eco-friendly yung project na yun, yung ating innovation na yan. So, nakaka-excite naman malaman kung ano pa ba yung pwede nating makita dun sa Silyang Pinoy, no? So, kaya naman para po mapanood or magkaroon ng background yung ating mga listeners and viewers, narito po ang ating audiovisual presentation po. Makita po natin sa screen. Bababa sa 16 ang patay sa pagbayo ng Super Bagyong Rolly. Magnitude 6.3 earthquake struck Calatagan, Batangas this morning. At least 29 people have died and dozens more are missing. Another landslide in the Philippines. This latest disaster took place in an Naga district on the central island of Cebu. During natural disasters such as typhoons and earthquakes, local schools in the Philippines play a crucial role by serving as temporary shelters or evacuation sites. The implementation of Executive Order number 879, issued in 2010, which mandates that at least 25% of the school desks and other furniture requirements should be made from bamboo, presents a promising avenue for sustainable and eco-friendly manufacturing practices. Introducing the Silyang Pinoy. The Silyang Pinoy is an innovative and sustainable school desk and chair fabricated from a combination of engineered bamboo, wood, and metal. A furniture that serves multiple purposes, especially during natural disasters, providing versatility and comfort beyond the traditional classroom setting. Its ingenious design allows for seamless transformation from school desks and chairs into comfortable beds, ideal for accommodating students and other school personnel during school events and especially during emergencies. This set of furniture is designed for easy conversion, requiring no special tools or expertise, thereby ensuring a quick response to emergency situations. The Silyang Pinoy is fabricated at the Department of Science and Technology, Forest Products Research and Development Institute, or DOST FPRDI, and undergoes testing for strength and durability at the DOST FPRDI Furniture Testing Center, following the PNS ISO 7173-2006 standard. Let's continue to support initiatives like the Silyang Pinoy and reaffirm our commitment to preserving and promoting bamboo and other natural resources to empower us to create a better and more sustainable future for our nation.
Ayun, so napaka-cool. Napaka-cool po nung innovation from DOST FPRDI. Silyang Pinoy, no? So talagang pangalan pa lang alam mong gawang Pinoy na, tatak Pinoy na. And of course, tatak DOST. And siguro, nung tiningnan ko kung paano nila, kung paano nila inassemble into, di ba, merong silya, merong table, tapos, Magiging oo, bed siya. may tinanggal lang na rubber, tapos ipapasok doon, tapos, siguro kahit yung mga tulad kong hindi makalikot, kaya ring i-assemble yung galon para yung silya and mesa ay maging bed. Lalo na during emergencies or disasters nga. Dahil, yun nga, nabanggit natin sa video na ginagawang classroom. Yung ginagawang evacuation center yung mga classroom. Ayun. So, kaya naman, wag na nating patagalin pa. Kilalanin na po natin yung mga kasama natin ngayong hapon, to which siya po ang isa sa pinaka-major na nasa likod po ng innovation na ito. So, siya ay graduate ng Master of Agricultural Engineering, major in Farm, Power, and Machinery from the University of the Philippines, Los Baños. He is currently involved in establishing forest product innovation centers sa buong Pilipinas, which will serve as venues for hands-on training, product testing, technology transfer or tech transfer, and applied research on forest-based materials. So last but not the least, siya rin po ang nag-lead sa development ng Silyang Pinoy, which is a multifunctional school furniture made mainly from engineered bamboo na pag-uusapan po natin ngayong hapon. So, kilalanin po natin ng Senior Science Research Specialist from Technology Innovation Division mula sa DOST FPRDI. Walang iba kundi si Engineer Edward Paul S. Marasigan. Good afternoon po, Engineer. Good afternoon, Ma'am Dan and Ma'am Terry. Ayun po. So, kumusta po kayo, sir, ngayong araw po, bago po yung ating interview? Okay naman. So, inaantay ko lang yung interview natin yan sa Silyang Pinoy. And we're very excited to share to you the Silyang Pinoy innovation. Ayun, saktong-sakto, sir. Tatanungin ko pa lang po kung gaano po kayo ka-excited ngayong hapon. So, nabanggit nyo nga po na excited po kayo na to share yung knowledge nyo and ideas nyo po with regards po sa Silyang Pinoy. Dahil nga po, kayo po yung, nag-lead po ng development po ng Silyang Pinoy. So, partner, baka meron ka pang gustong warm-up question kay sir? Very excited din po kami, sir. And I'm sure yung mga nakikinig po sa atin ngayon ay excited na rin. So, para po sa ating mga live viewers sa Facebook, kung may mga katanungan po tayo para kay Sir Edward, ay wag po kayong mahihiyang mag-comment and ng mga questions nyo po and concerns. Ayun po. Ayun po. Sir, tanong ko lang po pala, no, paano po kayo napunta sa field po or sa larangan po ng forest products? Kasi di ba po, kayo po ay employee ng DOST FPRDI. Andun po, kumaga, yun po talaga yung passion nyo po ba? Yung with regards sa forest products, sir? Actually, yung aking undergrad mechanical engineer ako. Po. So, I was also assigned dito sa FPRDI, dito sa tinatawag namin na DOST FPRDI Furniture Testing Center. So, kung makikita nyo, kami yung mga nagtetest ng mga furniture na pinapabid ni DepEd. So, yung mga mga sumasali sa bidding ng DepEd, so nire-require natin sila na magkaroon sila ng testing o yung tinatawag na structural testing dito sa aming laboratory. So, isa yun sa naging inspiration namin in developing itong Silyang Pinoy. Ayun. So, thank you po, sirs, for that. So, dako po tayo dun sa ating, unang katanungan, sir. So, pwede nyo po bang ipakilala sa amin, sir, si DOST FPRDI, to which, di ba po, isa po sa mga attached agency ni DOST. And ano po ba yung main po na ginagawa po ni FPRDI? So, kami ay yung DOST Forest Products Research and Development Institute. So, situated kami dito sa Los Baños, so sa taas ng University of the Philippines, Los Baños. So basically, we do research for non-wood and wood. So, isang na nga dito yung kawayan. So marami kaming mga technology na ginagawa sa larangan ng paggugubat or yamang gubat natin, kung paano ito i-utilize ng tama
So isa na nga dito yung bamboo. So that's why we created the Silyang Pinoy. Ayun. Ayun po. Ay, sir, ano naman po yung, syempre kanina pa po natin nababanggit, Silyang Pinoy, Silyang Pinoy. Pero coming from you, sir, ano nga po ba ang Silyang Pinoy? Wala si sir. Hello po, sir. Sorry no, pa-repeat ng question kasi medyo may namin Apo. dito. Yes po, sir. Ano po, sir, ang Silyang Nandito Pinoy kasi na kami sa project paanan po? ni Mount Makiling. Opo. Can you give us lang po, sir, na brief So, description po? Can you repeat the question? Yung Silyang Pinoy po, sir. Ano po ito, sir, yung project po na ito? Oo. So basically, si Silyang Pinoy is our answer to climate resiliency. And as well as the utilization yung EO 879 na sabi doon at least 25% ng school furniture ni DepEd, the Department of Education, ay may halong bamboo. As you can see, lalong-lalo na kapag may mga panahon ng mga tag-ulan, tagbagyo, so yung mga eskwelahan, sila yung nagiging temporary evacuation center natin. So ang innovation dito kay Silyang Pinoy, pag pinagsama-sama mo siya, pwede siyang gawing bed frame or pwede siyang higaan ng ating mga evacuees na nandun sa mga eskwelahan. And also, at the same time, pinopromote niya yung paggamit ng engineered bamboo. Kasi itong si Silyang Pinoy is made from engineered bamboo. So ano ba yung engineered bamboo? Ito yung, kasi alam niyo naman na ang bamboo is bilog siya. Pinarasis natin siya na yung characteristic niya is maging kamukha lang siya ng isang tabla. So kung makikita nyo, yung mga engineered bamboo na nakalagay dyan sa Silyang, flat na siya. So hindi na siya yung bamboo na bilog. So pinarasis natin siya. So meron siya mga procedure para maging engineered bamboo. So yung engineered bamboo na yun, yung ginamit natin as raw materials dito sa Silyang Pinoy. Okay po. So, nabanggit nyo na nga po yun, engineer. So, ano po yung, dahil nabanggit nyo nga rin po na mainly po, with regards to climate resilience, ina-address po natin yun, ano po? Dahil, given po na yung mga classroom natin ay nagiging pansamantalang, anong Tagalog na? Evacuation. Ayun, evacuation na during disaster. So, ayun po, ano po yung pangunahin pong layunin po ng innovation na ito aside from that po, sir? Pinopromote natin yung paggamit ng bamboo sa school furniture ng DepEd. So, ibig sabihin, kung gagamitin ni DepEd yung Pinoy, so, yung mga farmers natin o yung mga local industry na may trabaho or may paggamit ng kawayan, mabubuhay natin sila. Kasi meron silang product na gagawin. Ito na nga si Silyang Pinoy. So yung ating mga SMEs na gumagamit ng mga kawayan, so meron silang pagbebentahan o meron silang gagawin. So in-empower natin yung ating local bamboo industry by making a product like Silyang Pinoy. So bali, meron po palang tatlo po. Parang based po dun sa nabanggit niyo po, parang tatlo po yung main po na ina-address po ng innovation po natin na Silyang Pinoy. Number 1 po yung in terms of climate resilience po, no? Na, yun nga po, kayang maging from silya and mesa, kayang maging bed frame. Tapos, aside from that po, yung sa EO 879, series of 2010, to which, mandated po na 25% po ng mga school furnitures ay made up of bamboo. And lastly po, syempre, in support po sa ating mga local na bamboo farmer po. Ayun, kumbaga, para ma-empower po natin sila. So yun, napakaganda po ng layunin po talaga ng innovation po na ito. So, napakaganda nga ng layunin ng innovation na ito, di ba? Pero, saan naman po nanggaling yung idea, sir, na mabuo po ang Silyang Pinoy? Sorry, mahina talaga yung signal ko. Can you repeat the Sige po. Saan question po, again? sir, nanggaling po yung idea na lumikha ng Silyang Pinoy po? So ano po talaga sorry, medyo choppy na. Ayan.
Sir, bali ito po, saan po nagmula yung idea po natin na likhain po or lumikha po ng Silyang Pinoy? Okay. So, personally kasi yung area yung mga kapag may mga bagyo, yung mga taong bayan namin dito, pumupunta sila sa eskwelahan. Opo. So doon nakikita namin yung mga upuan nila, siniset aside lang nila sa isang tabi to give way or to give space para sa mga evacuees na displace during halimbawa may bagyo. So nakikita natin na nakahiga lang sila sa karton, tapos yung mga furniture nandun lang sa isang side. So ano yung pwede nating itulong sa kanila at the same time na hindi natin tinatanggal yung or yung gamit ng isang school furniture. So, nilagyan natin siya ng added function. So, ito yung mga naging inspiration natin to create the Silyang Pinoy. Para makatulong tayo in a way na masisigurado natin na yung mga evacuees, meron silang may higaan na tuyo, nakaangat sila sa lupa, at safe sila na gamitin kapag kailangan nilang gamitin yung mga eskwelahan as temporary evacuation center. So, imagine mo, kung sa buong Pilipinas, yung mga public schools, may Silyang Pinoy. So, yung mga tao na nangangailangan ng higaan, so, meron na agad silang magagamit. At walang kailangan special tools kasi madali lang siyang i-transform na nakita naman natin dun sa mga video. And also, itong Silyang Pinoy, dineploy namin ito sa sa daycare natin dito sa DOST Central Office. So, ang ginawa naman ng mga bata, instead na also ginagawa rin nilang higaan during their nap time, ginagawa naman nilang stage yung Silyang Pinoy. So pag pinagsama-sama nila, so ginagawa nilang stage, doon sila nag-conduct ng kanilang mga extracurricular activities doon sa stage na gawa sa Silyang Pinoy. Wait lang. Thank you. Nai-imagine ko po yung mga batang nasa ginawang stage po yung Silyang Pinoy, no? Sobrang multifunctional po pala Opo. talaga. Tapos, opo, gaya nga po ng nabanggit niyo po, no, na kasi minsan po, yung mga eskwelahan na ginagawang evacuation center, hindi naman po palaging, hindi naman natin may ensure na talagang hindi babahain yung mismong room, yung mismong classroom po. Kaya nakita ko nga po na, kumbaga, pag ginawa siyang bed, aside po sa hindi na siya kukonsumo ng space pa, aagaw ng space sa paglalagyan ng bed, siya na yung mismong magiging higaan po nila, no? And of course po, yung, kumbaga, elevation po niya, kahit bahain, kumbaga, kahit siguro mga 1 dangkal, 2 dangkal, kaya pa rin po, kumbaga, nakaibabaw pa rin sila, kaya pa rin umyababaw ng mga gamit nila. And mismong yung pagtulog po nila ay kung hindi sila abutin ng baha. Kaya napakaganda po ng nung pinakang function po and yung design din po nung ating Silyang Pinoy. So, sir, Oo, actually, maraming beses na namin itong ipinal namin sa FPRDI Furniture Testing Center using the same standard na ginagamit natin sa mga school furniture ni DepEd. Opo, sir. Tsaka feeling ko po kahit siguro elementary student, kumbaga grade 5, grade 6 student, kaya na rin pong i-assemble yun actually. Kasi parang may iaalis lang po na rubber and ipapasok po doon. Kumbaga, directly naman po, makikita naman po kung saan po ipapasok or, ayun sir, very, kumbaga, friendly po yung paggamit sa kanya, no? So, ano-ano po yung mga, aside sir sa bamboo, ano pa po yung, saan po siya gawang mga materyales po? So, and paano rin po yung basic na proseso from raw material to, yun po yung innovation po natin na mismong Silyang Pinoy na. Ano po yung proseso niyang pinagdadaanan? And, ayun sir, strict po bang kumbaga 25% lang po yung bamboo roon or more than pa po yung percentage ng bamboo sa Silyang Pinoy? Okay. Now, si DepEd kasi, meron siyang tinatawag natin parang set price o suggested price. So, yun yung, kasi as we all know, yung production ng engineered bamboo right now sa Pilipinas, medyo mahal siya. So, we introduce different raw materials to compensate the set price ng DepEd. So, para kapag ginawa si Silyang Pinoy, yung manufacturer niya, may tutubuin pa. So, gumamit tayo ng mga bakal,
yung mga square tubing dyan. And also, we also use composite board such as plywood. O, kasi pag ginawa natin si Silyang Pinoy na pure bamboo, mahal na siya. So, hindi na siya, kumbaga, hindi na siya afford ni Teped bilhin. Oo. Opo, sir. So, So, kung tinatanong mo naman na 25%, yun ay kumbaga, halimbawa, kung ang susupply ni DepEd ay 100 na chair, dapat yung 25 doon, may bamboo. Hindi siya doon sa chair na tinutukoy mo na dapat 25% ng material niya okay is po. bamboo. Oo. Pwedeng ganon. Oo, sir. Yes. get, sir. Yung po, akala ko po, kumbaga yung sa Silyang Pinoy, parang yung mismong upuan po, dapat at least 25% made up of bamboo. Yun pala, kumbaga, yun nga po, gaya po na nabanggit nyo, out of 100, merong 25 dapat na ano po, made up of bamboo. Okay. Yun po, Oo. na, Pwede ganon. Pwede rin yung sinasabi mo, ma'am. Opo. Na kailangan, kasi mahirap siyang i-measure. Opo, totoo, sir. Kasi kung tatanong mo, kung paano mo siya i-measure yung 25% dapat bamboo doon, so medyo mahirap siyang i-measure. Opo. Basta as long as na hindi kalampas doon sa set price ni DepEd, walang problema yan. Hindi rin naman sinasabi doon na dapat yung bamboo mo is pure engineered bamboo. Dapat may 25 na may pitch ng bamboo. Okay po. Okay, gets po, sir. Thank you po sa clarification. Ayun po, sir, nabanggit nyo nga po na mas mahal po kaya hindi po siya pure bamboo, no, sir, kasi mas mahal nga po pag pure. Sorry po, sir. Naririnig nyo na po ako, sir? Oo, medyo Ayun po. lang mahina yung signal. Okay po. Ano nga po ba, sir, yung engineered bamboo and paano po ito naiiba sa yung common na bamboo na ginagamit? Siyempre, baka dami na po tayo nakikita ng mga furniture na gawa sa bamboo, pero paano po naiiba yung engineered bamboo and sa ibang furniture nga po na nakikita po natin na common? Oo. Thank you for the question. Kasi yung bamboo, naturally, bilog siya. Oo. So, gumawa tayo ng mga processes para i-transform na yung pagkabilog ng bamboo, magiging same na siya ng isang tabla. So, magiging flat na siya. Oo. Ang ginawa natin doon, meron tayong mga processes, yung bamboo, hinati natin to small slats. Tapos, pinagdikit-dikit natin siya, nilagyan natin siya ng glue, in-apply natin siya ng pressure and heat para maging flat na siya. Oo. So, yun yung engineered bamboo. So, yun yung kaibahan niya sa ordinary bamboo. Ayun. So, ayun po, sir, gaya nga po napag-usapan na po natin yung engineered bamboo. So, ano po yung pinaka-challenging po na part sa pag-convert po from bamboo to engineered bamboo, sir? Kumbaga, meron po ba tayong mga specific po na machine na ginagamit na pwede pong i-adapt po ng ating mga local fabricators po? Oo, dito sa FPRDI, we also do local mga machine. Like meron ako na hot press na ginawa. Kasi kapag yung mga machine, siyempre imported yan, so mahal. So meron tayo dito sa DOST FPRDI, so naggagawa tayo ng mga local made na machines for processing engineered bamboo. So ang importante kasi dyan yung hot press na tinatawag, ma'am. Kasi yung mga glue na ginagamit natin in production in producing engineered bamboo, meron siyang nire-record na tamang init. So kailangan yung glue na yon is ma-applyan mo siya ng init and pressure para tumigas siya. Opo. Yun. Okay po. So, kumbaga yung isa po sa pinaka-main or pinaka-importanting part or crucial part po yung pag-hot press po, no? Yes. Dahil, ayun po, kailangan po niyang ma-flatten through hot pressing. Opo. Yes. Yun. So kung sa madaling maintindihan, yung kawayan, binak natin, tapos nag-form tayo ng mga patpat, tapos pinagdikit-dikit natin siya, nilagyan natin siya ng glue, tapos pinarest natin siya na may init. Para yung glue tumigas. Tapos pagtigas niya, yun. Yun yung engineered bamboo word na sinasabi. And then bahala ka na kung anong purpose mo gagamitin yung engineered bamboo. Okay po. Yun pala. Sobrang precise pala, no? May specific. Tapos, ayun po, sir, may comment po tayo dito from Sir John Kenneth
Saracho po. Good afternoon po, Engineer Edward, Ma'am Dian and Ma'am Lorraine. Good afternoon po, sir. Isa po sa mga successful cradle projects namin sa Pampanga ay si Sir Edward din ang project leader. From PSTO Pampanga po siya, sir. And more power po sa DOST FPRDI. Ayan po, Thank hello you po, Sir Kenneth. Hello po. Yan, nasa pinit pa yan. Actually, yung project namin kay Sir Kenny, siya yung pangalawang patent namin sa USTF. Na-patent namin yung machine na ginawa namin. Wow. So basically, yun ay nagtitreat ng wastewater naman kasi alam naman natin na sa Region 3, marami kayong magagaling na furniture maker. So yung mga wastewater nila sa spray food nila, yung spray food naman, yung ginagamit na machine para i-collect yung mga overspray kasi yung mga furniture natin, kailangan natin painting yan para ma-enhance yung ganda ng furniture. So, yun. Thank you, Sir Kenneth, sa pag-mention ng project natin dito sa ating program. Thank you po. Wow, baka pwede rin po natin yung ma-feature dito sa program po natin, Pwede. sir. Mas maganda yun kasi timely yan dyan or di ba yung Region 3, Central Luzon, marami yung mga furniture industry. So, maganda rin i-promote yung aming technology ngayon na ako din naman yung technology developer. Wow. See you po agad sa next episode, sir. Bubuk na po natin yan, sir. Maghanap ako ng matakas na signal. Medyo may nice dito. Ay po, sir. Yes, Ay. thank you. Apo, thank you rin po, sir. Ayun po, saang mga lugar naman po yung nasubukan na yung Silyang Pinoy, na, gaya ng nabanggit niyo po kanina, and ayon po sa kanila, sa mga nakagamit na po ito, ano daw po yung mga problems na natutugunan po ng project po na ito? Yung sa project namin, so dineploy namin sa Region 2 sa Abra, sa Region 10 sa Camiguin, sa Region 4B sa Palawan. So dineploy namin siya dun sa mga usual na mga school na nagiging evacuation centers. So yun. Tapos nagkaroon kami ng pre-test and post-test. So ito rin yung sinasabi namin sa DepEd kasi yung nagkaroon kami ng assessment doon. So siguro sinasabi din namin sa DepEd na nakita kasi namin din sa aming pre-test and post-test na yung kasing design ni Silyang Pinoy is kinuha lang namin sa dimension ni DepEd. So doon nakita namin na it's about time para i-reviewin na ni DepEd yung dimension nila kasi yung mga upuan natin sa secondary medyo maliit na para din sa mga student natin ngayon. Kasi baka matagal na nilang inaral yon, so it's about time para mag-adjust na sila ng dimension. Kasi nakita namin dun sa aming post-test and pre-test na ang comment ng mga estudyante natin, especially dun sa secondary, is medyo maliit na yung dimension ng mga upuan. But aesthetic and use ng Silyang Pinoy, wala naman naging problema. So yun lang yung naging major findings namin na medyo yung dimension ng chair and table is maliit na dun sa mga secondary students natin. Oo nga naman po, sir, no? Kasi kung pareho po yung dimension kay elementary at secondary, kumbaga sa secondary po, yun yung puberty stage. Kumbaga marami ng development, lalo na yung sa size po and sa height, sa weight and height po ng mga estudyante natin. So, yun po, buti po ay na-address po natin yun, ano, sir? Yes, oo. Opo. Actually, yung ginawa natin sa Silyang Pinoy is specifically for elementary and secondary. So, naggawa tayo ng design na para sa elementary at para sa secondary. Tapos yung dimension niya is nakaayon dun sa dimension na piniprescribe ni DepEd. Tapos nung connect natin, nakita natin dun sa study natin, na yung mga secondary students, nasisikipan na sila dun sa upuan nila. So nire-recommend namin yung sa DepEd na tingnan nila baka need na nilang i-revalidate yung dimension ng mga school furniture din, especially sa mga secondary students. Opo. Okay po, Sir, bali, ibig sabihin po, sir, iba rin po yung dimension natin sa daycare or same po sila sa daycare? Dahil nabanggit niyo po parang, tama po ba, deployed din po siya sa mga sa isang daycare center po. So, iba rin po ba yung dimension nun, sir, yung sa mga daycare po natin? Thank you for that wonderful question. No? Yung dineploy natin na size doon sa mga bata doon sa mga daycare is elementary na. So medyo malaki para sa kanila. Okay po. So gusto lang ni Ma'am Asit Dayan na magkasilyang Pinoy yung daycare. So ginagawa nila,
Kasi may table naman yun. Abot naman ng mga daycare student. Kaso nga lang yung pa niya, medyo kasi nga mapangmamaliit pa sila. Opo, opo. Tapos ang ginagawa lang nila, pag nap time, hinihigaan nila. Opo. Tapos nagiging stage din pag nga yung mga may mga activity sila. Parang nakaka-relate po ako dun sa hindi po abot. Pag yun sa bus po, hindi ko po, yung height ko po kasi hindi po abot yung mismong tapakan ng bus. Yan, Baka ganun. yung paa nila. Opo. Ayun po, sir. Speaking of size po, sir, and yung sa kapag ginawa na pong bed yung Silyang Pinoy, sir, ilang mga tao po ang kaya niyang i-accommodate? Yeah, thank you for that wonderful question. Ulit, ang galing mo question mo. So, yung kasing pinakita namin dyan sa video, is para lang yun sa double bed. Kasi kung limited lang yung Silyang Pinoy na prototype natin, so pinakita lang namin doon na pwede siyang gawing kama. But then, nasa sayo niyan kung gusto mo 3, 4, 5, and so on, walang problema yun. So, kung ang tinatanong natin ay yung space, so unlimited dyan. Kung marami kang Silyang Pinoy, marami mo siyang pwedeng pagdikitin. Yeah. Sa nakita po namin, sir, parang yung dalawang upuan po at dalawang lamesa, parang kaya po yung dalawang tao, no po? Depende rin naman sa size ng tao. Pwede siya sa double bed. Yung dalawang tao. Opo, opo. Ayun. Sir, yun po, gaya nga po ng mga nabanggit na po natin, no, sa size and sa ilan po yung capacity. So, na-mention na po natin. In terms of sustainability, sir, and yung tibay po niya, masasabi po ba nating comparable po ba siya compared po sa mga regular po na upuan po na ginagamit po sa mga classroom? And in terms of shelf life din po, sir, for sure po, kumbaga nagkaroon na po kayo na-test na rin po ito ng FPRDI, no po? So, itatanong lang po namin kung gaano po katagal yung estimated shelf life po ng ating Silyang Pinoy. So, maganda rin question niya, no? Maganda kasi sa Silyang Pinoy, ako compared sa plastic na school furniture, pag nabali yung paa niya, hindi mo na yung magagamit. Pag nabali yung likod niya or anything na nag-crack dun sa plastic, wala na yun. Si Silyang Pinoy, kung nasira lang sa kanya, yung kagaya yung rubber coating na wala siya, yun lang yung papalitan mo. Halimbawa, yun naman yung likod, halimbawa siya yung nagka-damage, yun lang yung papalitan mo, na totally papalitan mo siya as whole. So, for the shelf life, so itong mga ginamit natin dito ng mga materials is treated siya. So, ibig sabihin hindi siya free from infestation siya. So, as long as na Silyang Pinoy is na-maintain natin, so it can last for a long time. So, walang problema din sa shelf life niya. Compare sa plastic, lumulutong, kumukupas, nag-iiba yung itsura, si Silyang Pinoy hindi. Kasi yung mga prototype namin na nandito is more than 4 years na siya, ganun pa rin yung itsura niya. Opo. So, And in terms of strength and durability, pasado naman siya. So, nakita naman natin sa video na itong Silyang Pinoy is tinas natin Opo. dito sa FPRDI using ISO standard. Ayun, yes sir. So kung talaga comparable siya, kasi kumbaga po sa yung upuan po, kadalasan po na napapansin ko pong sira ng mga upuan sa mga classroom. Pag halimbawa, siguro na marami ng load na nabuhat yung upuan na yun, biglang pag umupo ka na mali ng upo, natatanggal po yung isang paa. So pag natanggal na yung isang paa, wala na, hindi na po magagamit, i-junk na yung upuan o yung upuan na gawa sa plastic. Ano po, sir? Silyang Pinoy, sa mga balik, yun eh. Opo, sir. Kaya So, kung kakalawangin naman hindi kasi maganda yung coating na namin sa Pinoy. Yes po. So sir, add ko lang din po na question, no po. Ano po yung ginagamit natin naman na coating po dun sa mismong bamboo? Ano pong material yung ginagamit po natin? Yung kasi bamboo na ginamit natin, yun ay so, ibig sabihin, hindi siya inaan yung kabok. So ngayon, yung pagka-tintab naman niya, wax lang yun. Yung floor wax. So kasi nakahoy siya, parang alam niyo yung mga lumang Floor, opo. ano tawag dito? Mga sahig po. Yung sahig na pinofloor wax natin, yung bata tayo kasi ako kasi inabot ko pa yung nagpo-floor wax sa school eh. Ewan ko kung inabot niya yan. So yun lang si Silyang Pinoy. So pinofloor wax lang siya para maging makintab. So yun lang yung maintenance na naging ni Silyang Pinoy after namin i-deploy.
Oh, okay po. So, yung pala, kumbaga, madali lang hanapin yung pampakintab kay Silyang Pinoy. And, ayun po, yung sabi nyo nga po, no, yung pinoprotektahan from anay and bukbok. Wala siya kasi treated siya eh. Kasi yung mga kinakain ng anay, yung starch dun sa bamboo, wala na. Hindi na siya pupunta ng bukbok. Opo. Kasi pag nasimulan na po ng anay, yun talagang tuloy-tuloy na po, no? So, kung walang start, so wala ring masisimulan yung mga anay, kaya hindi siya prone sa pagkasira from Yes, mga ma'am. anay. Ayun, napakaganda nga po nung, ayun, kanina sinasabi pa ni Sir, napakadaming magandang features nitong Silyang Pinoy and qualities. And Sir, curious lang po kami kung may mga awards and recognition na pong natanggap itong Silyang Pinoy. Locally and international. So, noong 2024, nanalo ito sa Seoul Invention Fair sa Korea. So, pinresent ko siya doon. So, nagkaroon siya ng Silver Prize Award. Last year naman, pinresent namin ito sa European Bamboo Expo. Kasama yung aming director, si Doc Lico J. Cabangon. So, pinresent din namin itong si Silyang Pinoy. And also, this year, pupunta ako sa Spain. Wow. I-present ko rin kung Silyang Pinoy. Sa June, i-present ko siya. Literal po na malayo na yung narating, sir, ng Oo, Silyang marami Pinoy. yung Silyang Pinoy kasi maganda talaga yung innovation niya. Opo. Ayun, sir. So, congratulations po sa mga naging achievement ng Silyang Pinoy. And of course po, God bless po sa pagpunta niyo po sa Spain. Ay, okay. So, sir, ano po yung mga naging, aside po sa mga nabanggit natin kanina, no? Ano-ano po yung mga other contributions po ng innovation na ito in terms of supporting and promoting local products po ng Pilipinas? Oo, kasi yung target talaga namin, basically kasi si Silyang Pinoy, parang kolorong pa siya sa DepEd. Kasi yung design niya, wala pa siya dun sa design box. Pero once na itong Silyang Pinoy is napasama sa DepEd, na yun yung ginagawa namin yun, so marami na kami stop meetings, na mapasama talaga si Silyang Pinoy sa design roster ng DepEd. So once naging legal na yung design ni Silyang Pinoy sa DepEd, so magiging demand driven siya. So national na yung scope niya. So ibig sabihin, kapag nangailangan si DepEd ng Silyang Pinoy, so, yan, dire-diretso na yan, down to the farmers. Kasi, kakailanganin ng pag-production ng engineered bamboo, of course, yung bamboo. So, yung mga nagtatanim ng bamboo, may pagdadalan sila. So, maganda yung down to the grassroots ng entrepreneurship na gumagawa sa bamboo. So, malaki ang may tutulong ng Silyang Pinoy sa kanila. Opo, sir. So, kumbaga, domino effect na positive po, Yes, no? yes. Beneficial yung Silyang Pinoy. So, hopefully, sir, soonest. Actually, ma-share ko lang. Kanina, bago ako nag-interview, meron din ako meeting na inatinan kasi meron mga private company na gusto si Silyang Pinoy i-adapt. So, nakipag-usap kami sa manufacturer na maging licensing namin sila in-produce na Silyang Pinoy. So, yun nga, sabi niya, meron siyang mga contact na farmers sa Mindanao. So, pagka malaking tulong yun sa amin kasi alam niyo naman sa DOST, ang gusto lang natin, may transfer natin yung technology at magamit talaga ng taong bayan. So, yung mga farmers na sinasabi niya kanina na nagtatanim ng bamboo, malaking tulong ito para sa kanila. So, ayun po. And thank you so much po, sir, for answering that question. So, aside po, sir, sa Silyang Pinoy, ano-ano po yung mga developed technology po and innovation po ni DOST FPRDI? Oo, so mahirap banggitin kasi sobrang dami. So, but then, ini-invite ko sila na check yung page namin sa www.dostfprdi o sa page namin sa Facebook. So, para makita nila yung mga latest namin innovations at yung mga ginagawa namin sa FPRDI. So, yung pinaka-recent namin dito is yung mga flavors and fragrance, yung mga pabango, sabon. So, ginagawa na rin yan dito sa FPRDI. So, marami kami pa, ito pang mga technology, hindi lang si Silyang Pinoy na pwede nilang i-check
sa aming website at sa aming page. O pwede rin nila kami email sa info@fprd.ph. Pwede silang sumulat sa amin. Opo. Sige po. Iiwan po namin sa comment section po yung Yes, mga email and websites, yung link po na binanggit po ninyo para po Opo. mas madali pong makontak kayo po ng mga ating viewers and listeners po, no? Kumbaga sa sobrang dami, hindi na kayang ma-generalize ni Sir kasi nga marami, very varied yung ginagawa nila. From Silyang Pinoy to, nabanggit ni Sir, yung pabango, sabon, ayun, made from forest products. No, ano lang ako, kasi kanina, di ba, sabi ni Sir, wood and non-wood nga pala na forest product. So, ayun, meron din pala silang pabango, sabon. Kasi dati, pag iniisip ko yung FPRDI, ay parang mga puno lang yung ano. Yun po ang thinking, Totoo. parang common siguro na iniisip ng tao. Pero ayun pala, napaka-varied pala ng mga ginagawa ng DOST FPRDI. Ayun po, sa mga listeners po natin. Sobrang dami. Yes po, sir. Ayun po, may comment po ulit tayo dito, sir. If may mga local manufacturer, ay from Sir Mario Tumamaw po. Thank you po, sir. If may mga local manufacturer na willing mag-adapt ng technology as accredited manufacturer ng Silyang Pinoy, possible na po ba ito for tech transfer and adoption? And paano po ang process para lang po sa mga manufacturer na willing mag-adapt nito? Salamat po, sir. Yan. Ayun. Sir. Salamat dun sa Mario. So, may mga processes naman po yan. So, very willing naman po kami na i-accommodate po. Sulat lang po kayo sa office. Through, kung nasan po kayong practice, kung nasa Tarlac, Pampanga, mas maganda po sana kung padaanin sa mga local PSTO office, yung mga kailangan po natin mga information para sila po yung magkoconnect sa amin. And then also, mas maganda rin po na ma-identify talaga kung ano yung gusto nila at kung ano talaga yung kailangan nila sa DOST FPRDI. So through PSTO, Sir Mario, pwede po kung nasan man po kayo sa Central Luzon, punta lang po kayo sa inyong DOST local office at sila naman po yung magkoconnect sa amin, sa inyo po. Thank you. Ayun po, sir. Thank you rin po sa sagot niyo po. Thank you for that wonderful answers, sir. Sir, eto po, meron po tayo. Engineer, meron pong question dito. Curious lang po ako, engineer. Sa pag-design niyo po nito, gumamit po ba kayo ng mga CAD software or specific engineering standards para masiguro po na earthquake-proof o matibay po ang structure nito kapag ginamit na po as bed sa evacuation centers? Yun. Na-preempt yung sasabihin ko. Kasi si Silyang Pinoy na version 1, nagiging bed pa rin siya, no? So, kung ang tinatanong is, halimbawa, kung may nakahiga na doon, no? Kung safe pa siya. So, yung Silyang Pinoy, kaya yung 100 kilonewton na force, kasi meron kami ditong KM, tinest namin siya. So, wala naman sigurong tao na 100 kilos, no? Yung isa. So, okay naman siya, siyang higaan. So, kung yung tanong niya na kung gumamit kami ng mga design software, yes, gumamit kami ng mga design software. Para dun pa lang sa design page, makita na namin yung mga flaws or dapat namin i-improve dun sa aming design. No, so ipopromote ko na rin yung magiging future ni Silyang Pinoy. So right now, meron kaming tinatawag na Silyang Pinoy version 2. Yung Silyang Pinoy version 2 naman is para naman siya sa earthquake. Oo. So, pwede naman siyang gawing protective shelter or protective barrier na mga student. Oo. So, pwede naman siyang gawing, hindi po pwedeng sabihin dito kasi baka tawag dito. Hindi, ako, ipapile ko kasi siya ng IP. Okay, sir. Okay po, Opo, sir. opo. So baka maging to, Opo. yung, nakalimutan ko yung term eh. Hindi ko sabihin. Basta yung Silyang Abangan na Pinoy lang po namin, sir. version 2, pwede siyang gamitin sa earthquake. Wow.
Sa mga Yun yung kasi yung una, nakapatid naman na yan, okay na yan, nakapile na yan na nagiging bed siya. So yung version 2 naman, pwede siya sa earthquake. Ayun. Wow. So, meron palang So, abangan niyo yan. Yes, Yes po. po. Abangan namin, sir. At So, babalik po kayo doon para i-discuss po. Mag-guess maganda po yan. kayo para sa... This year natin gagawin. Wow. Yes po. May design sir. na kami. Okay po, sir. Meron pa po So, bang questions tayo? So far po, wala na po tayong question. So, yun no, yung pinaka napulot ko sa mga nasabi ni Sir, yung tatlong purpose niya kung bakit nila naisip din yung Silyang Pinoy, yung ina-address ng Silyang Pinoy. So, unang-una nga ron in terms of, ayan, alam naman natin na ang Pilipinas, lapitin ng bagyo, dahil katabi natin yung mga karagatan na kung saan na-perform yung iba't ibang, yung mga bagyo nga. Kumbaga tayo yung pinakang shield ng buong, parang buong mundo kasi tayo yung unang pinupuntahan ng bagyo. Doon nga na-perform. So, yun, in terms of dahil alam nating lahat na ang classroom ay ginagawang pansamantalang evacuation center. So yun, kumbaga ina-address through Silyang Pinoy, na-address yung climate resilience kasi nga, kumbaga, from hindi lang siya nagsaserve as silya and mesa, kundi nagagamit natin siya na para maging bed sa mga evacuation center. And yun nga, yung sa EO 879 series of 2010, kung saan kailangan na yung mga furniture natin, mga school furniture, ay at least 25% made up of bamboo. And lastly, yung to empower the local bamboo farmers na kumbaga meron silang bamboo, nagtatanim sila ng bamboo, so magagamit and ma-utilize yung kanilang mga itinanim para sa use ng mga, specifically mga bata and yung mga evacuees natin in terms of disaster. Yes. Para sa akin naman, I think less on the technical aspect. Feeling ko itong Silyang Pinoy, syempre nasa pangalan na nga Silyang Pinoy, I think it highly reflects what it means to be a Pinoy. Wow. Kasi syempre, napakadaming ang uses nito. Parang napapakita dito yung pagiging innovative nating Pilipino. Tapos ito ginagamit siya para sa evacuation center. Maaari siyang maging upuan, yung higaan nga. I think it shows the resilience nga ng mga Filipino in the midst of yung mga calamities na lagi nating na-encounter. Ayun po, sir, napakaganda po talaga ng Silyang Pinoy. And ayun, ang galing po na nire-represent nyo po ito globally. Ito pong gawa Lalo natin. na si Sir yung nag-lead ng si Sir development ng Silyang Ay, Pinoy, no? So, very honored po na kayo po ang na-interview namin ngayon. So, ayun po, Sir, thank you so much po sa pagpapaunlak po sa aming invitation to be our guest for our episode po. Ayun. Yes, And Sir, baka po meron po kayong gustong batiin or pasalamatan or i-share po sa ating mga viewers and I-promote din listeners po, po. sir. And i-promote, Sir. It's your time to shine po. So yun, kapag interested po kayo sa aming technology, kasi ang Pinoy, so pwede po kayong mag-message sa amin, sa aming page, sa DOST-FPRDI. And also, if meron po kayong mga interest o mga gusto pang malaman about sa FPRDI, so punta lang po kayo sa website po namin. So, very willing naman po kami sagutin lahat ng mga questions nyo and mga inquiry. And very willing po din kami tulungan po kayo. Apo, yeah. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, Sir. And thank you rin po so much sa mga kasamahan po nyo dyan sa DOST-FPRDI, specifically po sa division po ninyo. So, hello po sa lahat po ng taga DOST-FPRDI. Ayun po, sir. Ayun. Isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsuluhan natin ngayong hapon. And maraming salamat po kay Engineer Edward po. And muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri, ng Access Network TV at ng DOST FPRDI. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Kung nakinig man po kayo or pinanood po namin yun po kami sa Facebook or sa TV ay nakasama nating nakinig at natuto, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yun, mga kaagham, huwag po nating kalimutang i-follow rin ang aming mga Facebook pages. Ang DOST-Central Luzon sa Facebook,
YouTube at TikTok para manatili po kayong updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga, at DOST Zambales. So, paki-invite na rin po ang inyong mga friends na mag-follow po sa aming mga Facebook pages para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. And gaya po ng nabanggit ni Sir kanina, i-follow rin po natin ang website ng DOST FPRDI para magkaroon po ng access sa kanilang services and activities po na kinakanta. Ayun, and nais din po naming ipabatid na maaari nyo pong balikan ang replay ng aming mga episodes sa Radio Agri 90.1 FM Filmec YouTube channel. And mapakikinggan nyo rin po ito every weekend sa kanilang radyo sa 90.1 FM po. And muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid po namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon na hatid ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan niyo po kaming muli sa araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week, dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isip?